malaki nga daw yung sahod ng mga dev. So, totoo ba yun? Hi mga kapils! Ngayon, welcome back dito sa ating channel. Kung bago ka lang dito at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na muna bago mo ituloy itong video na to. Kahit na hindi po ako magdalas mag-upload. So, here we are again. And I also want to share this kasi this is, So, here I am ulit guys. Pasensya na kayo na kung natagalan kasi gusto ko kasi mag-upload ng vlog na, alam niyo yun, yung pag-iisipan ko talaga yung content. Pero, nandito ako ngayon at hindi ko siya pinag-isipan. Sinabi ko lang na, okay, let's vlog again. Anyways, without further hanash, let's get started. By the way, yung topic pala na ikakwento ko ngayon is about kung paano ba ako nag-start as a web developer. Actually, nag-start ako as IT student. Ayan. Actually, ang first course ko is tourism. Pero, wala kasi kaming datong that time. So, ayun. Second option ko siya, ang maging isang IT. Ayun. So, naging IT student po ako from Don Honorio Ventura Technological State University. Shout out to all Honorians out there! Kapampangan. May letter H. Ayan. Naging IT na yung lola nyo. And hindi ko alam yung magiging job ko after this course. Basta alam ko, gusto ko lang maging IT. I think, hindi mo talaga lahat matututunan sa school. So, may mga questions din kasi ako na nare-receive sa comment section na self-taught ka po ba? Or tinuro po ba sa school? Ano po yung mga tools na nagamit nyo? Para matutunan nyo kung ano yung meron kayo ngayon, ganyan. To be honest, I am very, very lucky na masali din po ako sa grupo ng mga estudyante na gusto talaga maging isang developers. Or, ayun. And shout out sa PDK dyan. Ayan, shout out to PDK. Kumusta naman kayo? Ayan, di na kami nag-uusap-usap. Ayan, tapos way back, I think second year college or third year college, meron kaming ComLab subject, which is, we build kami ng HTML page. Tapos, ayun. Alam mo yun, big deal na yun eh. Yung kapag kinlik mo yung link, kailangan mapunta siya sa another page. Kailangan malagyan mo yung page na to ng mga images, gano'n. So, may activity kaming gano'n. Kasali ako sa first batch ng mag-activity ng gano'n. Tapos, ang nangyari, isa ako sa pinakaunang natapos, girl. Ayun. Tapos, sobrang tuwang-tuwa ako. Tapos, dun ko na na-realize na parang gusto ko yung ganitong trabaho. And then, etong ang leader ng grupo namin. Tinanong niya ako, sabi niya, gusto mo bang maging isang front-end developer or back-end developer? Sabi ko, ano yun? Tapos sabi niya, kasi siya, talagang mamo siya as a developer eh. Tapos, sabi niya, ang front-end developer is, yun yung kung ano yung nakikita nyo sa front ng sa website, mga design, styles, kayo nag-i-im. And then, yung mga back-end naman sa data, and yung, basta yung, sila yung behind the scene ng website, ganyan. So, ayun, sabi ko, parang gusto kong maging front-end. Ayun na nga, sabi yung gano'n. Sabi ko, feeling ko, ito yung gusto kong i-push. Gusto ko maging ganito. Gusto ko ng trabahong ganito, ganyan. Pero guys, tinry ko rin naman po mag-back-end, OOP, ganyan. Girl, sakit sa ulo. Di ko talaga kaya. Mas gusto ko yung front-end. Tapos sabi niya pa nga sa amin nun, meron din tinatawag na full-stack developer. Sila yung kaya mag-front-end, sila yung kaya mag-back-end. And then, so, namulat na ako na may front-end developer pala. So, yun na yung pinasok ko sa mindset ko na front-end developer ako. And then, ayun na. Fourth year college, mag-OJT na po kami. Ito namang school namin ay hindi sana pumapayag sila na magpakalayo-layo kami dahil, syempre, parang for the safety na rin sa aming mga students. Pero medyo matigas ang ulo namin, yung grupo namin. Gusto namin ng intern na talagang about sa development, ganyan. So, we are in Bacolor, Pampanga, yung school
And pumunta kami sa Clark, Pampanga. Tapos, nandun yung halos lahat ng mga IT company na pwede namin pag-internshipan. And then, ayun, imagine, 11 kami na estudyante. Mag-apply kami sa isang company. Mag-apply kami sa isang company kahit di namin alam. Ano ba, ayan. Hiring ba sila ng intern? A-apply kami, 11 kami, ganyan. Tapos pupunta kami sa isang company na to. Tapos, alam niyo, sa totoo lang, medyo mababa yung confidence namin na apply sa company kasi may tsura namin noon, mga mukha kaming gusgusin, ganyan. Mag-itim namin kasi mangitim na talaga sa school eh. Ayun. Tapos, ayun nga, apply kami sa isang company. May matatanggap na 2 dito sa company na to. Tapos, apply kami sa isang company. May matatanggap na 2 dito sa company na to. Ayan, so palagas kami ng palagas. Pero may isang company na gustong-gusto naming makapasok lahat. So, this is a company from Clark, Pampanga. And then, nag-apply kami doon. 11 kami. Tapos, ang sabi sa amin ng project manager, para makapasok kayo sa company nito as intern, kailangan nyong magpakita ng projects nyo or portfolio nyo para i-present nyo sa harap ng mga senior devs, tapos sila magde-decide kung makakapasok ba kayo dito sa company. Eh di kami naman, go kami kasi nabigyan kami ng pagkakataon na makapasok sa kumpanya na to. Gumawa kami ng mga tig-iisang website namin. Ano lang naman, sa local lang naman. So, static lang naman siya. Gumawa kami ganyan-ganyan. Tapos, about sa self namin. Tapos, ang nangyari, nagtulong-tulungan nga kami na makagawa ng website na, yun, about sa self namin. And then, nakakatawa kasi, yun nga, dahil nga pagdating nung mismong nung presentation na, ayun, ang sabi sa amin ng project manager, kasi halos pare-parehas kayo ng gawa, pare-parehas kayo ng style, ganyan, kasi nga magkakasama kaming gumawa. So, ang tendency, 3 lang nga nakapasok doon. So, ayun, nabi sa amin ng project manager, isa ako sa mga ligwak, sabi sa akin na, thank you for applying, pero kasi ganito ganyan, pare-paras naman yung ginawa nyo ng mga kasama nyo. Kumbaga, may iba pang ibubuga. Parang ganun ba? Kasi their company is hiring an intern talaga. Like, sikat siya sa mga students sa Pampanga na IT, ganyan. Yung company na yon. So, ayun. So, 2 kaming babae nun sa group. And then, pumunta kami ng McDo. Share ko na lang din to, ha. Umiyak kami. Naiyak kami kasi hindi kami nakapasok. Lord. Ayan, naiyak kami kasi hindi kami nakapasok sa kumpanya na gusto nga namin. Yun nga. Tapos, ako naman, hindi ako mapalagay. Guys, eto na. Dito na papasok yung lakas ng loob. Dito na papasok yung lakas ng loob, determinasyon. So ako, sa loob-loob ko, hindi ko matanggap. Gusto ko makapasok sa kumpanya na to para sa kinabukasan ng career ko. Nag-chat ako dun sa PM. Ako lang, isa ko. Ito si ate mo, girl. Porsigido talaga ako. Gusto ko talaga sa kumpanya na to. Ayan. Tapos, ayun na nga. Sabi ko, Sir DJ. Sir DJ, Daniel Padilla pala to. Hindi, ayun nga. Sabi ko, sir, good day, ganyan. Sabi ko, can you give me another chance to prove na na deserve ko rin naman pong maging intern dito sa company ninyo, ganyan. I will do my best. Kung may kailangan po akong pag-aralan, gagawin ko. Ganyan, para ma-prove na pwede rin naman po ako sa kumpanya na to. So, yes, girls, guys, sobrang halaga po ng confidence sa sarili kapag ng mukha. Joke lang, hindi. Kailangan makita rin lang porsigido kayo, magporsige kayo, ganyan na, ayun. This,
Siyempre, kinakabahan ako, di ba? Ang kapala ng mukha ko, ayaw na nga sa akin, tapos pinipilit ko pa. Tapos, ayun, nag-chat siya. So, sabi niya, okay, sabi niya gano'n. Bibigyan ka namin ng 2 weeks, mag-aral ka ng JavaScript, then gumawa ka ng simpleng JavaScript application, ganyan, or anything na baby project sa JavaScript, and i-present mo sa mga, bumalik ka dito sa amin at i-present mo sa senior doon. So, ayan na nga, guys. Lord, hirap ako sa JavaScript. Logic, ayan. Ayan, pinush ko talaga siya. Pinag-aralan ko yung mga JavaScript, ganyan, X, Y, sila yung lagi ko nakikita. Ayun. So, dumating na ang araw ng panghuhusgado. Bumalik po ako din sa kumpanya. Ang galaw ng kamay ko. Tapos pansin nyo yung mata ko ang galaw. Sorry ha. 2 weeks later. Ito na nga. The moment of truth. Second chance. It's not you, it's me. Ganon. Ayan. So, bumalik na ako dun sa company. And then, estudyante pa lang ako noon. So, simple calculator. Big deal na talaga sa akin yun. So, ayun. In-explain ko yung pinag-aralan. Ganyan-ganyan. And, yep! We got a yes. The sweetest yes that I ever received in my life. Oo, guys. Para akong sinagot ng jowa. Ayun. So, nag-yes. And thank you, Lord. Nakapasok na po ako as intern ng isang IT company. So, okay. At ang position ko doon sa intern is, I am an intern as front-end developer. Guys, hindi pa rin. Actually, kapag iniisip ko pa rin siya ngayon, sobrang yung puso ko talagang na-overwhelm pa rin. That time, naiyak ulit ako, guys. Napakaiyakin ko. Pero, naiyak na ako sa tuwa. So, yun na nga po. Dun na nga po nag-start yung career ko. So, naging isa po akong intern, front-end developer. Ang dami kong natutunan throughout the entire internship. Hindi siya basta-basta intern. And then, ito na nga, dumating na nga yung time na mag-absorb daw sila ng mga intern. So, pinag-exam kami, and then, ayun. Thank you, Lord. Isa ako sa mga nakapasa. Thank you, Lord. Ayun, so thank you, Lord. Isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataon na makapasa sa exam at naging isa na po akong ganap na empleyado. Thank you. Ayun. So, thank you, Lord, talaga. Ayun na, pagka-graduate ko, may work na ako. At hindi lang yung basta work. As a front-end developer, so my first job position is associate front-end developer. Grabe. Ayan. So, kung susumahin, marami pa talaga nangyari, guys, sa career na to. So, 5 taon na pa akong front-end developer. Nag-stop ako, pero bumalik din naman na ako ngayon. So, I am back on track. Guys, marami pang kwento niyan. As in, marami pang kwento. Pero yun yung nag-open doors sa akin. So, yun, hindi ko alam kung may naintindihan kayo sa kwento ko. Pero, guys, go lang ng go. Kung alam nyo gusto nyo talaga tong position na to, yung job na to, huwag nyo susukuan kahit gaano siya kahirap. Huwag kayong mai-intimidate na feeling nyo kailangan nyo. Lagi ko sinasabi sa mga vlog to na huwag nyong isipin na feeling nyo kailangan magaling na kayo para makuha kayo sa isang trabaho. Guys, kung susumahin yung journey ko, kung paano ako naging isang dev, number 1 doon is talagang makapal yung mukha ko. I mean, lakas ng loob, mga sis. Mga sis, nagbenta na. Ayun. Tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos na ibibigay niya sa'yo to. Alam niya yung discern ng heart natin. Cliché man pakinggan, pero winners never quit. Quitters never win. Sana maging way din ito para ma-push nyo yung dreams nyo. If you want ng mga ganitong sit-down vlogs pa, let me know topics, suggestion, comment down in the comment section so that, ayan, magtuloy-tuloy na yung pag-vlog natin. God bless! See you on my next video!
Bye! Mwah. Trying to do anything to make me smile.